Welcome to Hero City, the place where people full of knowledge, power, and inventions. Made by God to stand strong. Created by God to live for what is right and what is true. We are called by God to help those in need. Now is the time. Together, lift your voice to heaven. Rise up and pledge. I will have heart. I will have courage. I will have wisdom. I will have hope. I will have power. I am God. Central, ready to go. Hero Central, ready to grow. Hero Central, discover your strength in God. Hero Central, ready to go. Hero Central, ready to grow. Hero Central, discover your strength in God today. So this is our calling. Together we must rise and stand and say as one. I will have heart. I will have courage. I will have wisdom. I will have hope. I will have power. And God's hero. Let this open with a word of prayer to be led by Senior Deaconess Griselda Acevedo. Tayo po'y manalangin.
Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa hapong ito. Patuloy po kami, Ama, na tumutulog sa iyo, Panginoon. At nayahan po namin na yung banal na Espiritu sa kumilos sa aming mga buhay, Panginoon, maging sa lahat ng mga teacher, Panginoon. Pangunahan mo, O God, sa namin pinagkatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi, imitators! Wow! Ikinagagalak po namin kayong makilala sa oras na ito. Okay po? So ngayon po ay bago po tayo dumako sa ibang bahagi ng ating gawain, tayo po muna ay mag-aaral ng ating lesson proper. So pag-aaralan po natin, ano po ba ang tawag sa ating mga BBS director, main teacher, assistant teacher, at the same time, yung ating mga student. Pero bago ang lahat, alam ko, mga pagod kayo, pero hindi, mga teacher hindi napapagod. So ngayon, magkakaroon muna tayo ng energizer. Okay? Sino gusto maglaro? Wow, ang lakas ng palakpak nila. Grabe. Woo! Yeah! Okay, madali lang naman to. Ang ating lalaroin ay yan, Bible Math Quiz. So, tiyatawagan ko ang aking assistant teacher, si Teacher Maymay at si Teacher Bianca para i-guide kayo sa ating gagawin. So, kailangan ko ng 2 grupo. Bawat po ay mayroong 5 members. Yan. Sige po, may prize po ito. Huwag po kayong mag-alala. Sige po. Ayun sila ate. Anong church po nyo? Ano po pangalan ng church nyo? Ha? Ano po? Tayo magandang simbahan. So, pwede po bang tayo po tayo para po makapag-participate po tayo. Tay, magandang simbahan. Wow! Mukhang maganda din yung mga tao doon Oo daw. So, yan. Ibang church po. Wala po bang ibang church dyan? Sige po. Ayun. Ano pong church nila? Nazarene. Okay po. Madali lang naman po itong lalaroin natin. It's a Bible Math Quiz. So, may tanong po dito. Meron pong isang question at naglalaman po siya ng equation. So, i-interpret nyo po siya through numbers. So, Teacher Maymay, pakibigay po yung mga numbers sa kanila. And Teacher Bianca, pakibigay po yung mga numbers. So, may mga numbers po dyan. May mga plus sign, minus, multiplication, and division, at mayroong equal. So, yung isang tanong po ay kailangan yung i-interpret by number. Pero, ang question po is about Bible. So, halimbawa, sige, bigyan natin, trial muna tayo. So, race to 3 ang unang makatatlong panalo, siya ang may prize. Okay? Siyempre, may prize tayo. Hindi pwedeng mawawala yung prize. So, trial po muna to. Question number 1. Sige, question number 1. Hey, question number 1. Ay, pinakita na yung sagot. So, what is the answer when you take the number of commandments given by God to Moses on Mount Sinai and subtract the number of demons Jesus drove out of Mary Magdalene? So, kailangan nyo po siyang kailangan nyo po siyang interpret by number. So, pwede pong magbasa ng Biblia. So, makita nyo po dyan, meron po dyan Bible verse. Exodus 20 verses 1 to 17 and Mark 16:9. Doon po makikita yung sagot. Sige, trial lang naman po yan. So, nag-gets nyo na po ba? Nag-gets nyo po ba? Okay, trial lang po yun trial lang po to. Nag-gets nyo po ba magandang simbahan? Okay. Ito na, game na to Game na po to. Next question. What is the answer when you take the number of named children of Adam and Eve and multiply by the number of times Peter denied knowing Christ? So, ilan daw po yung anak ni Adam and Eve? At i-multiply daw po kung ilang beses dininay ni Peter si Jesus. And yung sagot. Sigaw nyo po yung grupo nyo pag may sagot na kayo. Nazareth, okay. Tama po ba? 3 times 3 equals 9. Patingin nga po ng sagot.
Okay, tama. 1 point ang Nazarene Church. Okay, next question. What answer when you take the number of Psalms in the Old Testament and divide by the number of times Jesus calmed the storm on the Sea of Galilee? So, ilan daw po ang chapter ng Psalms? Then, i-divide kung ilang beses, pinakalma ni Jesus ang dagat ng Galilea. So, ita-times daw po, ay divide. So, divide, and yung sagot. Sige, pwede po magbasa ng Bible, or pwede po mag-calculator kung nahihirapan. 1 point na ating Nazarene Church. Pag may sagot na po kayo, pwede po yung isigaw yung inyong simbahan, pangalan ng simbahan. Okay? O mukhang may nakakaana? Ano? Meron pong Sure po? Sure po ba kayo? Meron po si Jesus, hindi lang isang beses ang pagpapakalma ni Jesus sa Sea of Galilee, calm the storm. May dalawa pong senaryo yon. O sinabi ko na yung sagot. Dalawang senaryo. Ha? Okay. Ano pong sagot? Tignan natin kung tama ang sagot. Okay. 2 points. Okay, last na lang po kayo at mananalo na po kayo. Habol ating Taytay Magandang Simbahan. Next po. Next question. What the answer when you take the number of Jacob's sons and add on the number of pieces of silver given to Judas Iscariot to betray Jesus? Jacob's son, then add sa pieces of silver na binigay kay Judas to betray Jesus. Ilan ba yung anak ni Jacob? Mapapasubo tayo sa mathematics, di ba? Sige, sigaw ang church kung may sagot na. Ayan na, mukhang mayroon na. 30. Sigaw. Taytay Magandang Simbahan. Anong sagot? 12 plus 30 equals 42. Okay, tama. Okay, 1 point ang Taytay Magandang Simbahan. Okay, next question. What's the answer when you take the number of Jacob's wives and concubines and multiply with the number of book in the New Testament? So, ilan po ang asawa ni Jacob and imumultiply po sa books ng New Testament? Sige. Ilan kaya? Mayroon na akong sagot. Okay, tignan natin kung tama. Sagot. Mali po. Okay, dahil nakita ng sagot, next question po tayo. New Testament po. Okay, dahil 2 points po sila na po ang panalo. Sige, maraming salamat po. Pwede po pag-ibigay ang kanilang prize. Yan, yung prize po nila. Okay. Yan, maraming salamat po sa ating participation. Nawa ay nag-enjoy kayo. Yan, mukhang nabuhay yung mga ugat sa utak natin. So, maraming salamat po. Ngayon po, idadako na po tayo sa ating lesson proper. Yan, dadako po tayo sa ating lesson proper. So,
Sino po dito ang bago pa lang po magkakandak ng BBS? Ayun, marami. And sino po dito ang almost 10 years pataas na nagkakandak ng BBS? Okay, madami din po. So ngayon po ay, hindi po tatalakayin, who are we? Sino po ba tayo? Ano po bang tawag sa atin? BBS Director, Main Teacher, and Assistant Teacher. And tayo po ay, sino po dito ang BBS Director? Taas po ang kamay ng BBS Director. Yon. Kayo po ay tatawaging ambassador. Pakiulit nga po. Yan, ambassador. So ano po ba trabaho ng BBS Director? Ang BBS Director po ang magsisilbing mag-organize, magpaplano at magdadala ng buong program ng ating BBS. At the same time, siya din po ang magbibigay ng evaluation para magkaroon ng improvement sa susunod na taon na darating na BBS. So mahirap po ang gawain ng isang BBS Director, kaya hindi po biro ang mag-conduct ng BBS, lalo na ikaw yung BBS Director kasi lahat ng bagay dapat maipoprovide mo and kailangan planado lahat mula sa pagbabudget, sa paggawa ng tema, sa pag-engage ng mga teacher na magtuturo. Mahirap na po yun. So, salud po tayo sa ating mga BBS Director. So, next po, ang ating main teacher. Sino po dito ang main teacher? Yan, ito yung mga teacher na inugat na sa pagtuturo sa Sunday School. Sino mga inugat na? Ang daming inugat na. Bira. So, tatawagin po kayong imitator. So, imitator, ang teacher po ang magsisilbing, ang imitator or main teacher ang magsisilbing leader ng isang grade. So, lahat ng bata ay sa kanya siya ang magsisilbing role model. So, we must careful po sa lahat ng kilos po natin as a main teacher kasi po, from the imitator, gagayahin po ng mga bata kung ano po yung nakikita nila sa atin. So, yan po ang tawag sa atin, imitator. At para naman po sa mga assistant teacher, sino po dito? Ang assistant teacher. Yan, kayo naman po ay tatawaging nating sidekick. So, ano po tawag sa inyo? Sidekick. Okay. Ang mga assistant teacher po ay sila naman po yung magiging, katulong ng main teacher. Halimbawa, si main teacher may kailangan gawin, walang may iwan sa mga bata. So si assistant teacher ang magsisilbing magbabantay. So yung ang gawain ng assistant teacher, tatawagin po kayong sidekick. So ngayon po alam na po natin kung anong tawag po sa atin, no? BBS Director, main teacher, and assistant teacher. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating mga student. Ano naman po ang tawag sa ating mga estudyanteng tuturuan? So, sa beginner class po, sino po dito nagtuturo ng beginner class? Ages 3 hanggang 6. So, ito po ay mga nursery kinder kung tawagin. At tatawagin po natin silang proselyte. Pakulit nga po. Proselyte. Okay, ang proselyte po ay makikita po natin doon sa building, sa room 201. So, ang proselyte po o yung mga beginner, age 3 to 6, sila po yung mga batang gustong mag-explore. Mahilig silang mag-explore. Lahat ng kaya nakikita, parang gusto nilang gawin. And sila din yung mga tipong mga batang mabilis mainip. So, kailangan lagi po tayong may baong candy or di kaya mga pang-aliw sa kanila, mga laruan, pwedeng ibigay sa kanila para po tumahimik po sila kasi mga bata po yan. Yung yung expansion po ng attention nila, maikli lang po, kaya mabilis po silang mainip. Kaya kailangan, meron po tayong bao na pwedeng pang-aliw sa kanila kung tayo po ay beginner's teacher. So, dako naman po tayo sa ating Children 1. Ang ating pong Children 1 ay ages 7 hanggang 10. So, sino po dito ang nagtuturo ng Children 1 or yung grade 1, 2, 3, and 4? So, ang estudyante nyo po ay tatawagin nyo expectator. So, ito po, kayo po ngayon ay nasa expectator class, ang grade 1 to 4 class. So, ang grade 1 to 4 class naman o spectator, sila naman yung mga batang napagsasabihan na kasi medyo may understanding na sila. At medyo madaling pagsabihan, syempre mahilig sa laro at mas hyper. So, yan yung mga batang takbo ng takbo, mahirap sawayin. So, kailangan ng mahabang pasensya teacher sa mga batang ganito. So, next po, ang ating pong Children 2 and Youth.
dito po sa church namin ay sinama na po namin ang grade 5 at grade 6 sa mga youth. Kasi po, doon na, paano po sila, parang papunta na po sila ng teenager. So, doon sinama na po namin sila sa youth ministry. So, children to, tatawagin po natin silang portrayer. Ito po ay ages 11 and above. Hanggat wala ka pang asawa, portrayer ka. So, di ba? Kahit ano ka na, 25 years old ka na, wala kang asawa, pwede ka pang sumama sa BBS. So, sila naman yung mga kabataan na marunong, medyo may ano sila, may shy na sila sa sarili nila kasi matatanda na sila, medyo matatanda na sila. At mahilig makihalubilo. Yun yung maganda sa kanila. Mahilig sila makihalubilo sa mga hindi nila kakilala kasi they want to communicate each other. So, yun po ang ating mga estudyante. So, ngayon naman po, dadako po tayo sa ating tema. Siguro, nagtataka po kayo, bakit be like Jesus? Di ba nagtataka bakit be like Jesus? So, ang ating pong tema ay Be Like Jesus. It's a program that encourages children to learn and grow by faith, by following the example of Jesus. So, hindi po natin gagawing literal na susundan natin kung anong ginawa ni Jesus. Kaya ba natin magpakain ng 5,000? Kaya ba natin lumakad sa tubig? Hindi po. So, gagayahin po natin yung karakter ni Jesus. Yung paano siya magmahal, paano siya magpatawad, paano siya magkaroon ng compassion sa mga tao. So, yun po ituturo natin sa mga bata na dapat mayroon po tayong ganun karakter. So, and the same po, bakit nga ba sa taon na ito ay napili natin ang tema na Be Like Jesus? So, always remember po sa lahat po ng ating BBS director, pag gagawa po tayo ng tema, dapat po pinag-iisipan po natin. Hindi po basta, ay ito na tema natin. What is the purpose of your BBS? Bakit yun yung tema nyo? So, lagi po natin tandaan, dapat may purpose yung tema natin para mas mainggan yung mga bata, mas mainggan yung mga teacher na magturo. So, then, as a Christian, especially as a teacher, it's very important to be like Jesus, to imitate Christ's character from the word imitator. As a main teacher, gagayahin po ng bata kung ano po nakikita sa atin as a teacher. So, we must good example sa mga mata ng mga bata. So, ayan po bakit po Be Like Jesus ang ating tema ngayong taon. At ngayon po, pwede ba tignan niyo po yung paligid niyo? Yan, marami kayo nakikitang colors, marami kayo nakikitang iba't ibang design, marami po kayo nakikitang mga materyales. Siguro nagtataka kayo, saan nabili yan? Paano ginawa yan? Diba? Ngayon po, ituturo po namin, i-discuss po namin sa inyo, kailangan ba natin gumastos sa mga room decoration? Kailangan ba natin mag-recycle? Ngayon po ay tatakil po sa atin yan. So, may I call Teacher Angie and Teacher Maki para sa ating room decoration. Yes, appear. Yan! Hello! Ayun, parang di ko marinig yung mga teacher. Hello! Hello! Ako, nakakatawa naman na makita kayo dito. Hello po. Yung iba, no, familiar na yung mga mukha nila. Yes. Pero may nakikita rin ako na parang bago lang. You know, sa eh. dulo, teacher. Kaya nga, punong-puno ang ating Hello po. spectator class. Hello po. Ako po si Imitator Angie. At ako naman po si Imitator Maki. At kami po ay narito upang bigyan kayo ng idea para sa Yes. inyong mga classroom decoration sa ating mga DVBS. Tama. Pero teacher, bakit nga ba mahalaga ang classroom decoration? Ayan. Siyempre, mahalaga po ito dahil ang mga kulay na nakikita nila Yes. ay meron siyang role sa pagkatuto ng mga bata. Kunyari, pag ba nakita nyo to na plain white lang, sa tingin nyo ba, Wow. mahihigan nyo yung mga bata? Di ba hindi? Hindi, So the syempre. more na may nakikita silang kulay, the more na marami silang nakikita ng mga iba't ibang bagay, the Tama. more na na-excite sila kasi nga mga bata sila, malalawak ang kaisipan at curious sa maraming bagay. Pero Teacher Maki, ang problema kasi dyan, ano ba yung mga gamit na magagamit natin? At kailangan ba natin gumastos ng malaki para lang sa classroom decoration? Ayan po ang tatalakayin natin ngayon. At ngayon po, tayo po ay, kami po, sasabihin po namin sa inyo kung ano dapat po natin bilhin at hindi bilhin. Una po, ang ating mga bibilhin ay mga colored materials. Colored materials. Pangalawa, mga
gunting at Gunting. mga pandikit katulad ng glue stick, Glue stick. lugan, Lugan. paper tape. Paper tape. Yan, marami. Teacher Auntie, ano naman po sa mga hindi bibilin? Siyempre, hindi naman natin kailangan gumastos ng malaki. Hindi naman kailangan lahat bibili. Nakikita niyo ba Oh. yan? Hindi po yan lahat binili. Yung iba dyan, recycled materials. At alam niyo ba, mas makakatulong kung recycled materials ang gagamitin natin. Siyempre, nagagamit natin ang ating mga talento at yung ating mga creativity. Nakikita niyo ba yun? Yung mga Christmas lights? Last Christmas pa yan, pero nagamit namin sa aming Tama. decoration. At yun, Yun. yung mga, ayan, yung letter na yun, basahin natin. DVBS 2024. Be Wow! like Jesus. Gawa lang po yan sa karton. Tapos, ginupit-gupit. At naging isa siyang 3D letters kagaya nito. Spectator. At ayan, marami pang iba't ibang mga gamit kagaya ng karton. Yung mga styro, nakikita nyo ba yan? Yes. Yung mga plywood, yung mga dati, yung mga nakaraang DVBS na mga plywood na ginamit namin, nagamit ulit namin siya ngayon, pininturahan lang namin yan. Tandaan po natin mga teacher, sa pagsasagawa ng classroom decoration, dapat malawak ang idea. Tama. Dapat pati, konektado ito sa ating tema. Yes. Pero, paano nga ba natin nagawa ang ating classroom decoration, Ayan ang teacher? tanong ng karamihan. Unang-una po, may nakikita po tayong DVBS. Ayan po yung pinakamalaki. Pakibasa nga po. I love DVBS! Ayan lamang po ay gawa sa malaking plywood at maraming pintura. Siyempre, ang mga gumawa po niya ng ating mga tatay. Yes, Palakpakan mga po natin ating mga tatay. tatay. Pangalawa, nakikita po natin ang napakalaking lettering na yun. Pakibasa nga po. DVBS 2024 Be like Jesus! Ayan lamang po ay gawa sa mga karton Tama. at maraming pintura at maraming glitters at yan ay gawa ng ating mga teachers. Yes. At kailangan lang po natin ng malaking imagination. At pangatlo, nakikita nyo po to? Yan, mga lumang speaker lamang po yan. At aming naisip na pinturahan to at gawing makulay ang lahat ng mga bagay. At pang-apat, dito po sa Super Bass. Ito lamang po ay gawa sa mga karton at pinagdikit-dikit at kinulayan. Siyempre, meron na tayong Super Bass. Teacher Angie, ano po yung nandyan? Sa Dito naman kabila? tayo sa may bandang kaliwa. Nakikita niyo ba to? Yung TV Wow. natin, mas malaki pa siya sa akin. Yes. Ito ay tinawag naming Light TV. At Wow. alam niyo ba mga teacher, itong TV na ito ay maaari nating gamitin sa ating mga pagtuturo. Isa siya sa mga teaching style na pwede nating gamitin. Sir. At tingin po tayo doon ang ating lesson overview kung saan nakasulat ang ating mga lesson na gagamitin natin sa ating DVBS. Gawa lang po yan sa mga karton, crepe paper, at Yes. alam nyo ba, hindi yan printed, ginawa yan ng ating mga teacher. Sulat kamay nila yan. At nandito rin po ang ating Arts and Crafts Museum kung saan Arts and makikita Crafts. natin ang iba't ibang mga arts and crafts. Pero teacher, parang kailangan yata nilang makita ng malapitan yung mga arts and crafts, di ba? Opo. Gusto niyo bang makita yung mga arts and Gusto niyo crafts? ba? Gustong-gusto daw nila, Ayun, gusto raw nila yung nasa likod, teacher. Kaya nga, kasi hindi nila makikita kung tatanawin lang nila. Yes. Kaya nga, tatawagin natin si Teacher Bijin At at Teacher Teacher April April para sa ating Arts and Crafts. Teacher! Teacher Bijin! Teacher April! Hello, teacher! Hi, teachers! Ayan! Good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Yes, I'm Imitator April. And I'm Imitator BG. Yes, at kami po ang makakasama nyo sa ating Arts and Crafts. Ayan, meron po akong tanong, Teacher Bijin. Oh, ano ba yung teacher? Bakit po ba napakahalaga ng ating Arts and Crafts sa ating pagtuturo? Napakagandang tanong yan, Teacher April. Alam niyo po ba mga teachers na napakahalaga na magkaroon po tayo ng arts and crafts sa ating pong BBS Yes. dahil unang-una ito po ay nakakaagaw atensyon or pumupukaw sa mga mata na nagniningning sa mga bata or pwedeng makaakit ng atensyon sa mga bata. Yes. At hindi lang yun, Teacher April. Ano pa po? Pwede natin gamitin ito sa mga teaching style. Ayan, tama naman po yun, teacher. Kaya Yes. nga po, wag na natin patagalin
patagalin pa. Tayo po yung mag-start na sa ating Discovery Day 1. Ayan po ang istorya po na ginamit po natin sa lesson 1 na ito is about the feeding of 5,000. So meron po tayong mga ideas. Siyempre po, feeding of 5,000 yan. Meron dyan 2 isda, 5 tinapay, Of at course. mga basket. Of Siyempre, course. kaya nga po ang ating mga teachers ay gumawa ng kani-kanilang mga arts and craft para po ipakita sa inyo. Let's welcome our teachers. Ayan po, makikita nyo po, may hawak po silang hanging bread of life na pwede nyo pong ipang-decorate sa inyong mga classroom this Wow. VBS 2024. And meron din po dyan malaking isda at meron din pong paper fish, Wow. styro bread, paper bag and plastic bag, rattan basket, and bilao basket. Ayan lamang po ay gawa sa mga karton, mga papel, ginupit-gupit, din drawing, kinulayan, at syempre, may mga habi-habi pa po dyan, mga teachers. Ayan, and styro. Kaya nga po mga teachers, madali lang pong gawin niya mga yan. Thank you, teachers! And of course, dako tayo sa Discovery Day 2 na may pinamagatang Jesus Blessed the Little Children. At Yes. alam na alam po natin tong istoryang ito, kung saan hinarang or kinontra ng mga disipulo na makalapit po ang ating mga bata sa ating pong Panginoong Jesus. And to present our arts and crafts, let's welcome our teachers. Kung makikita nyo po, ang ating po mga guro ay may mga iba't ibang dalang magaganda at pakukulay na mga arts and crafts. Meron po diyang DIY banner, children around the globe, children's spoon with fork, or diorama. Meron din po tayong tribal headdress, Yes. battle children, at chime children. Yan po, makikita nyo po na lahat po ng nakikitang makukulay na yan, gawa lamang po sa papel, sa mga patapon na bote, pero Tama. ginawa ng paraan ng ating pong mga guro. Maraming salamat mga teachers. Thank you, teachers! And now, let's go on to our Discovery Day 3. Ang ating pong story sa ating lesson 3 is about Jesus heals the paralytic man. Ayan, meron po tayong ideas dyan, syempre, para sa ating mga arts and craft. Kaya nga po, ang ating mga guro ay gumawa rin ng kani-kanilang mga arts and craft para po ipakita sa inyo. Kaya nga po, let's welcome again our teachers. Wow! Ayan, nakikita nyo po. Meron po dyan malaking slippers. At Wow. meron din pong maliit. And meron din po silang banig na gawa lamang po sa straw. And ano pa, may diorama din po. Ayan. Ayan lamang po ay gawa sa mga karton, mga recycled materials, mga paper, yung banig, di ba? Madali lang gawin yan mga teachers. And meron din miniature ng mga kaibigan na binababa ang paralytic man sa bubong. Ayan, maraming salamat po, teachers. Dako po tayo sa ating po Discovery Day 4. Day 4. Meron po tong story na Jesus called Samuel. Kung saan, alam na alam natin tong story ito, no? Kung saan tinawag ng Panginoon ang batang si Samuel. Yes. Napakabata pa lang po niya pero ginamit na siya ng Panginoon. Tama po. Ayan, to present our arts and crafts, let's welcome our teachers. Of course po, ang mga dala po ng ating mga teachers ay nirelate po natin sa storya kung saan po si Samuel ay nagdasal. So meron din po tayo dyang hand devotion. Big ears, love chain, sword and Wow. shield of faith, Ganda. handbook prayer, DIY bed, Yes. and small bed. Ayan no, makikita nyo po na napakamakulay. Of course, hindi lamang po yan mga makukulay, kundi pinaghirapan pong gawin ng Tama ating pong mga po. guro. Pinagpuyatan. Ayan, gawa lamang po yan sa iba't ibang klase materyales. Maraming salamat po mga teachers. Thank you, teachers. And now, let's go on to our last day, Discovery Day 5. Teacher Bian, ano kaya yung kwento natin dito? Parang na-excite ako dyan, Ako teacher. din! Ano ba yan? Wait lang. Shing, 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 shing! Boom! Ayan! Okay pa, ang ating pong istorya dito is about David and Goliath! Ayan, ano po kaya mga arts and craft natin na ginamit or ginawa ng ating mga teachers para sa storya na to? Kaya nga, wag na po natin patagalin. Let's welcome again our teachers!
Wow! Grabe naman, laki ng slingshot na yan! Grabe naman! Ayan, meron silang mga dalang slingshot, maliit at malaki. Meron din pong bottled slingshot, keychain, and slinky ship, bracelet, at syempre, nasan yung pastulan natin? Wow and naman. paper plate ship. Ayan, makikita nyo po, gawa lamang po yan sa mga recycled materials, mga Maganda. bulak, ayan. At yung mga iba pa dyan, mga karton lamang na kinulayan. At ayun nga po mga teacher, hindi po yan pinrint out. Yan po ay gawang kamay ng mga teachers natin. That's right, teacher. Ayan, napakagaganda po. Kayang-kaya nyo pong gawin yan, mga teachers. Ayan, thank you, teachers. Ayan po, napakita na po namin sa inyo ang ating mga arts and craft from day 1 to day 5. Ayan, parang totoo, di ba? Ayan, gawa lamang po yan ng ating mga guro. Ayan po, tayo po'y dumako sa ating Heroes of Faith Arts and Craft. Ayan po, nakita nyo po doon sa bandang kaliwa, meron po tayong Arts and Craft Museum. At ano po bang meron doon, Teacher BG? Parang nakita ko doon, no, yung mga heroes of faith Ay, natin. tama. Sino-sino ba yan? Ayan, sino-sino po ba yung mga yan? Meron po dyan si Queen Esther. Yes. Sino Ah, pa? Meron pa si Jesus, of course, hindi po syempre mawawala. po. And of course, si Noah. Si Noah. Si Samuel. Samuel. Abraham. Abraham. And of course, si David, teacher. And si Samson. Ayan. Kaya nga po ang ating mga guro ay gumawa rin po ng kanilang arts and craft para po ipakita sa atin. Let's welcome them. Wow, ayan. Nakikita nyo po ang mga crowns. Ayan, yung crown of thorns ni Jesus and Victor's crown, syempre. At yung Queen Esther, yung crown ni Queen Esther. Dito po sa bandang kaliwa, kay Teacher Rica, hawak niya po si Queen Esther, yung Ayan. crown ni Queen Yes. Esther. At si Teacher Bianca, yung crown of thorns and Victor's crown ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Tama po. And of course, Kay Teacher Maki po yung Noah's Ark. Ayan, napakalaki niya, Noah's Ark. And dito naman po, ang stone table ni Moses, ang harp ni David, at syempre yung miniature ni Samson, di ba? Ayan, kitang-kita niyo po mga teachers, madali lang pong gawin yan. Syempre, kung may ideas and creativity po tayo, magagawa po natin yan, mga teachers. Thank you, teachers! And that's it, teachers. Yes. Nawa po ay sa umaga o sa hapon po ito ay marami tayong natutunan sa ating pong arts and crafts. Ayan po mga teachers, syempre po kung kaya namin, mas kayang-kaya nyo mga Amen. teachers, di ba po? Kaya nga po, ayan, sana po marami po kayong natutunan sa ating mga arts and craft para po sa pagtuturo natin sa mga bata ay may maipapakita po tayo. Amen, Amen. po! Amen. Amen again, I'm Imitator April. And I'm Imitator Bijit. Maraming salamat po! At ngayon po, matutunghayan po natin ang unang bahagi ng ating story. Welcome to Hero City, where people with wealth, power, knowledge, and invention. Ang Hero City ay lugar kung saan naninirahan ang mga taong puno ng talino at kaalaman. Dito nakatira ang pinakamayayaman at pinakamatalinong tao sa makabagong mundo. Nabasa ko ang Biblia. Ang sabi dito, si Jesus daw ang aking tagapagligtas. Ikukwento ko to sa aking daddy. Ay, wait lang. Ako nga pala, si Sparkle. At nakatira ako dito sa Hero City. Alam niyo ba, ang lugar ng Hero City, maraming matatalino. Tapos, lahat ng nandito, mayayaman. Yung pinakamayaman sa buong mundo. Alam niyo ba? Ang daddy ko ay isa sa mga pinakamatalino sa Hero City. Marami siyang inimbentong mga iba't ibang mga imbensyon. Kaya nga, gusto ko rin maging katulad ng daddy ko paglaki ko. Anak. Ayun ang daddy ko. May bagong imbensyon si Daddy. Oo, talaga po. Gusto ko pong makita. Ano po Kaya yun? nitong pahintuin ang tao. Tao? Talaga? Tignan mo. Sige nga po. Kita mo ba yan? Paano? Pag pinit ko yan, hihintuyan na sila. Talaga? Oh, tignan mo ha. Wow!
Paano po pag hindi huminto? Eh di hindi tao. Oh, pero ang galing. Diba? Nga, nakanganga pa siya. Ito Kahit rin. yan sa talino. Pati yung kuryente, nakapikit na. Oh, ang galing. Posible palang mapahinto ang mga tao. Alam niyo po, para rin siyang isang mirakulo, di ba? Mirakulo. Opo, kilala niyo po ba si Jesus? Siya, marami siyang ginawang mga iba't ibang mga magagandang bagay, yung mga imposibleng bagay. Alam niyo ba, nagpakain siya ng 5,000, lumakad siya sa tubig, nagpagaling ng mga may sakit, at higit sa lahat, bumuhay ng patay. Sino ulit? Si Jesus po! Jesus? Opo, Ano yung hawak mo? Biblia. Akin na! Bakit po? Ibigay mo! Di ba sabi ko sa Sparkle, napakatigas ang ulo mo! Ayaw na ayaw ko nagpapasa ka nito! Hindi totoo ang Diyos! Bakit niyo po ba sinasabing hindi totoo ang Diyos? May pruweba ka ba? May mapapakita ka sa aking pruweba? Ha? Hindi totoo ang Diyos. Tandaan mo, Sparkle, ha? Hindi totoo yan! Halika dito! Tigas ang ulo mo! Amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Kayo po ba yung nabitin sa kwento po ni Dr. Atom and Sparkle? Wait. Chill lang po kayo kasi mamaya po itutuloy po natin ang kanilang kwento. Ngayon po, meron po tayong mahalagang pag-uusapan sa hapong pong ito. Ano po ba yon? Kanina po, binigyan po tayo kanina sa labas po sa registration ng mga manuals. Tama po. Taas niyo po inyong mga manuals. Yan, meron po mga manuals. At dito po sa ating kanan, nakikita niyo po yung ating lesson overview. Yung po yung pag-uusapan po natin sa oras pong ito. Our lesson overview. Pero bago po yan, gusto ko po munang tayo po ay magkaroon ng isang energizer. Sino po gusto magkaroon ng energizer? Sino po gusto mag-energize? Yan, tayo po lahat ay tumayo. Ngayon po, may ituturo po si Teacher Elijah na isa pong sayaw. Yan, tayo po ngayon ay sasayaw sa hapon pong ito. Tayo po lahat ay tumayo. At tinatawagan ko po ang ating mga teachers para samahan po ko sa hapon pong ito. At kasama namin si Donald at si Daisy. Asan sila? Yun! Yan. Ngayon po, ang title po ng sasayaw po natin ngayon ay Banana Cha-Cha. Ano daw ulit? Banana Cha-Cha. Madali lamang po ito. Okay po, ready tayo. Ang ating pong intro, para lang tayo nagmamarching. March, para mga sundalo, ganyan. Ganyan. Yun lamang po yung intro natin. Napakadali lamang po yun. At dadako po tayo sa ating chorus. Sa ating chorus, para po tayo nakaganyan. Tapos isi-shake natin. Shake! Yan, katulad nila. Tapos sa kabila naman, shake! Tapos, roll, roll, and open. Yan, parang mga bulaklak, open. O, isa pa. Chorus, 1, 2, 3, go. Shake, shake, roll, roll, and open. Yun po yung ating chorus. Dako po tayo ngayon sa mga verses. Yung verses po, ganito lamang po siya. Push, tapos lagay sa ulo. Kabila ulit. Push, lagay sa ulo. Tapos parang may wave, ganon. Wave and clap. Kabila ulit. Wave and clap. Lahat po yun, gagawin po natin siya ng 2 times. Yun po yung sa ating verse 1. Next naman po sa ating verse 2, madali lang siya. Mag-shake tayo, ganito. Tapos, shake and stop. Shake and stop. Yun lamang po. Tapos, taas kamay. Tapos, ikot tayo. Shake. Shake and shake. Yun lamang po. Yun lamang po. 2 times din natin uli siyang gagawin. So, ready na ba kayo mga teachers? O, tanungin natin sila. Ready na ba kayo? Okay, so let's play our Banana Cha-Cha Energizer. Ready? Marching! 1, 2, 1, 2, 3. Roll! Isa pa! Dako tayo sa verse 1. Wave! Again!
75, verse 1. Shake that! Ikot! Shake! Yan, parang banana. Go! Oh, ito, saranghe! Saranghe! Hoy! Chorus! Marching! Yay! Palakpakan po natin ang bawat isa! Amen! Tayo na po yung makakaupo. Thank you, teachers! Yan. Napagod po ba tayo? Nakakahinga, no? Pwede po natin yung gamitin kapag tayo po yung magtuturo po ng mga bata. Ngayon po, Bago po tayo ngayon sa ating lesson overview. Napakahalaga po nitong parting ito sapagkat ito po yung mga lessons na ituturo po natin sa ating po mga bata. Our lesson overview, marami po mga Bible stories, mga memory verse, hand action na pwede po nating ituro sa ating mga bata. Dako po tayo ngayon sa ating Discovery number 1. Ang ating Discovery Day number 1 ay meron pong tema, Lesson Focus to Discover Christ Compassion. Isa po sa ituturo po natin sa ating mga bata, yung habag, kabutihan ng ating Panginoong Jesus, yung mabuting puso ni Jesus na ibinigay niya sa atin, o yung Christ Compassion. The Bible story na pwede po nating ituro sa ating mga bata ay yung Grand Feast. Sino po dito nakakalam ng the Grand Feast? Yan, hindi na po ito bago sa atin. This is the feeding of the 5,000. Pagpapakain po ng ating Panginoon Jesucristo sa 5,000 tao. Ayun po yung ginawa pong isang mirakulo ng ating Panginoon Jesucristo. At ang ating memory verse po, the hand action, na pwede po nating ituro sa ating mga bata, ay ang memory verse po dito sa ating projector na makikita. And to give us a hand action memory verse, let's welcome our teachers. Mark chapter 6, verse 34. When Jesus landed and saw a large crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. Amen. Amen. Thank you So much. Yun po ang ating Discovery Day number 1. Discover Christ Compassion. Dako po tayo ngayon sa ating pangalawa, Discovery number 2. Ang ating lesson focus or yung tema po dito is to discover Christ love. Napakahalaga po na malaman ng mga bata ang pag-ibig ng Diyos. Alam po natin na ating Panginoon Jesucristo ay may dakilang pag-ibig na binigay niya sa atin nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. At ngayon sa ating Discovery number 2, malalaman ng mga bata, mahal pala ako ni Jesus. Mahal ako ni Jesus. At syempre, malalaman ng mga bata, I love Jesus. Mahal ko rin ang Panginoong Jesucristo kasi Jesus loves me. At yan po yung tinuturo po sa atin sa ating Discovery number 2. The Bible story po na pwede po nating ituro sa ating mga bata is Jesus bless the children or the little children and Jesus. Alam po natin yung kwentong ito. Sinabi po ng Panginoong Jesucristo, huwag mong pagbawalan na lumapit ang mga bata sa akin. Sapagkat yung kaharian ng langit ay nararapat para sa kanila. Yun yung sinabi ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga disipulo. At yung ating memory verse po na pwede po nating ipakabisado sa ating mga bata ay makikita po natin sa Mark chapter 10 verse 16. And let's welcome our teachers. Magandang kumain! Hallelujah! 1, 2, 1, 2. Eyes on you. 1, 2, 3, go! Mark chapter 10, verse 16. 1, 2, 3, go! And took the children in his arms
Amen. Thank you so much. Alam po natin, tayo po may mga estudyante at sa lahat po dito, meron rin pong mga anak, mga kapatid. Kaya tinuturo po sa atin ng Panginoon, huwag po nating pagbabawalan na lumapit ang mga bata sa ating Panginoon Jesucristo. Yun po ang turo sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Dako po tayo ngayon sa ating Discovery Day number 3. Meron po itong lesson focus or theme, to discover Christ forgiveness. Mahalaga rin po ang discovery number 3 sapagkat malalaman po ng mga bata yung forgiveness, yung pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit ikaw, ako, tayong lahat ay makasalanan, but God forgives us sa lahat ng yon. Para po sa ating Bible story po sa ating Discovery Day number 3, this is the story of Jesus heals the paralytic man. Pinatawad ng Panginoon Jesucristo ang paralitikong lalaki. At dahil doon, siya ay nakatanggap ng mirakulo. Siya ay gumaling sa pamagitan lamang ng kanyang pananampalataya. And the memory verse hand action po na pwede po nating ituro sa mga bata ay may kita rin po natin dito. And to give us a memory verse hand action, let's welcome our teachers. Hallelujah! Eyes on you! Mark chapter 2, verse 5. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Amen. Amen. Thank you so much. Nakita po ng Panginoon Jesucristo ang matatag, malakas na pananampalataya nitong paralitikong lalaki. At dahil doon, siya ay nakatanggap ng mirakulo at kagalingan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Dako po tayo ngayon sa ating pang-apat. Nasa pang-apat na po tayo, our discovery number 4. Ang ating tema po at lesson focus po dito is to discover the Christ-likeness of Samuel. Alam po natin ang kwento po ni Samuel at kilala po natin who is Samuel. Samuel, siya ay isang bata lamang. Siya ay isang munting bata. Ngunit, tinawag siya ng Panginoon. At syempre, sumagot si Samuel, Lord, speak to me. Lord, I will follow you sa lahat ng iyong iniutos. Yung po yung Bible story po na pwede po nating ituro sa ating Discovery Day number 4. God called Samuel or yung pagtawag po ng Panginoon Diyos kay Samuel. And the memory verse po ay may kita po natin ito sa 1 Samuel. And to give us a memory verse hand action, let's welcome again our teachers. Amen. Thank you so much. Bata pa lamang ang ating mga estudyante, malalaman nila na sila ay kayang at pwedeng tawagin ng Panginoon Jesucristo. Katulad ni Samuel, munting bata, ginamit at tinawag ng ating Panginoon Jesucristo. Dako po tayo ngayon sa ating panghuling discovery, our Discovery Day number 5. Meron po itong temang to discover the Christ-likeness of David. Kanina po si Samuel, ngayon sa ating Discovery 5 is David. At alam po natin yung kwento po ni David. Tama po, ito po yung pakikipaglaban, yung pakikipagsapalaran ni David sa isang napakalaking si Goliath. At alam po natin sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, sa pangalan ng Panginoong Diyos, natalo niya si Goliath. At napakahalaga at nakakatuwang story ito. This is the story of David and Goliath. Tinalo ni David si Goliath. And the Bible story po, yan po sa ating David and Goliath. And the memory verse hand action na pwede po nating ituro at ipakabisado sa ating mga bata ay makikita po natin sa Matthew chapter 19 verse 26. And to give us a hand action, let's welcome our teachers. Magandang kamay! Hallelujah! 1, 2, Eyes on you! 1, 2, 3, go! Matthew chapter 19, verse 26. 1,
so much. Tunay nga po na sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, walang imposible. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, lahat ng imposible ay magiging posible. Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoong Diyos. At yun lamang po ang ating lesson overview starting from Discovery Day number 1 to Discovery number 5. At I know, ito po ay magagamit po natin sa ating pagtuturo kapag tayo po ay nag-conduct ng BBS. At nawa, meron po tayong natutunan sa ating lesson overview. At kanina po, meron po tayong natunghayan at napanood na isa pong drama kay Dr. Atom at kay Sparkle. At nawa, ngayon, muli, samahan natin si Sparkle kung saan sa kanyang paglalakbay sa mga lugar na hindi niya inaasahan. Muli, I am Imitator Elijah. Maraming salamat po. Aray ko po, Daddy! Ikaw, napakalikas ng ulo mong bata ka! Ilang beses ko ulitin sa'yo, wag na wag mong babasahin sa harap ko to, wag na wag mong ikukwento yung Panginoon na yun, ha? Intindihan mo? Kung ano-ano pinag-aatupag mo. Bakit po ba? Bakit po ba kailangan po ba na lahat ng papaniwalaan natin, nakikita natin? Oo! Yun ang science. Dapat may pruweba. May pruweba ka ba? May Diyos? Wala! Sparkle! Wala! Ikaw, imbes na yan inaatupag mo, ito, magbasa ka ng mga libro. Ha? Para naman tumalino ka. Galit na naman ang daddy ko. Mabait naman siya. Pero kapag binabanggit ko ang tungkol sa Diyos, nagkakaganyan siya. Ano namang gagawin ko dito? Hindi ko naman alam to eh. Siguro, isa to sa mga imbensyon niya. Bakit? Ano to? Electric fan? Ano to? Invention siguro to ni Daddy. Ang galing naman. Umiikot. Oh, ano nangyari? Teka, bakit napupunta ako dito? Teka, hindi ito ang Hero City ah. Bakit? Bakit mga luma? Bakit? Puro bundok? Mga desyerto? Ano to? Teka. Anong nangyari? Nasaan kaya ako? Oh! Bata! Ano yung dala mo? Ang cute mo naman. Dito ka. Ano yung dala mo? 5 tinapay po at 2 isda. 5 tinapay at 2 isda? Parang pamilyar yan ah. Parang alam ko. Kanina mo yan dadalhin? Dadalhin ko po ito para kay Jesus. Kay Jesus? Pwede ba akong sumama? Sige. Si Jesus nga. Po ang 5 tinapay at 2 isda. Salamat. Ipanalangin natin ang handog na ito. Salamat, Ama. Nawa maging sapat ang lahat ng ito. Siksik, liglig at tumapaw. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito, ang makakatanggap, lahat ng taong narito. Marami pong salamat. Pamahagi niyo sa bawat isa. Ang mga tinapay at mga isda. Panalangin at ibahagi natin sa kanila. Ipanalangin niyo yung mga tao. At ibahagi natin sa bawat isa lahat ng yan. Yan sa pamamagitan ng mga bagay na yan, may papakita ko ang habag at mabuting puso. Yan, ibahagi mo lahat. Ibahagi natin sa lahat ng narito. Walang kulang, meron pa yang sobra. Maraming pong salamat sa inyo. Tara na, Pedro. Tara. Ang galing! Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Tama. Okay. Ate, sa'yo na lang tong compassion bracelet ko po. Paalam. Sige. Ang galing!
compassion bracelet. Ibig sabihin ba, isa sa mga katangian ni Jesus, siya ay mahabagin. Pinakain niya ang mga taong nagugutom. Tama, si Jesus ay mahabagin sa mga tao. Sa lahat ng tao, wala siyang pinipili. Galing naman. Pero, paano kaya ako napunta dito? Nag-time travel ba ako? Napunta ako sa lugar kung saan nakatira si Jesus? Oh, ayun na naman! Saan ako mapupunta nito? Ay, hala, nahulog. Nawawala. Bakit maraming camera? Okay na po. Ready na po? Okay Ayun, na po. may camera. May camera. Ano, sir? Anong lugar to? 5 minutes. Okay. Hala, kamukha ni Daddy. Ikaw, ano ginagawa mo dito? Ah, Sino yan, sir? naliligaw po kasi Merong ako. batang nakapasok sa studio natin. Ano ba yan? Naliligaw po ako. Taga saan ka? Taga Hero City po. Hero City, may ganun ba dito sa Pilipinas? Hindi niyo alam yun? Huwag ka maingay ha, umupo ka dyan. Yung mga cameraman dyan, handa na po ba kayo? Sungit. Handa na? Ay na po. O sige. Wait lang, kunin ko lang yung remote ko. Kamukha siya ng daddy ko. Pareho din silang masungit. Ready? Lolo ko ba siya? Okay na, direct. Lights, camera, action! Grabe. Magandang araw! Narito na ang Mga balitang walang kapares, walang kasing, walang kapareho, walang kapair. at walang katulad. At walang kalay, kami ang Pilay TV. At ako nga pala si Bebe, but not your Bebe. Ako nga pala si dahil like ko siya, kami ang Pilay TV. At ngayon, dadako tayo sa pinakamahalagang balita. Ano nga ba ang pinakamahalagang balita? Ayan, ang mahalagang balita, marami nagtatanong at marami nagtataka. Bakit nga ba mahal ng mga bata si Jesus? Kaya lumipad ang aming team sa malayong lugar kung saan mag-i-interview sila ng maraming bata. Bakit nga ba mahal ng mga bata si Jesus? Kaya Ate B, pasok! Maraming salamat, Bebe and Like. Ngayong araw po na ito, nandito po tayo sa lugar kung saan tayo po ay mag-i-interview patungkol kung gaano nga ba at bakit nga ba mahal ng mga bata ang Panginoong Hesus Kristo. Muli, ako nga po pala si Ate B. Ayan, at sa umagang ito at sa araw pong ito, tayo po ay mag-i-interview. Oh, hi mga bata! Hello! Ayan, dapat tayo. Okay, si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Gabriel, napakagandang pangalan. Kuya, may tanong ako sa'yo. Mahal mo ba si Jesus? Opo. Bakit mo mahal si Jesus? Kasi po, tinubos niya ang ating kasalanan. Okay, very good. Palakpakan naman natin si Gabriel. Napakagandang sagot mo. At dahil daw tinubos daw tayo sa ating mga kasalanan, kaya mahal ni Gabriel ang Panginoong Hesukristo. Sino pa? Ayan si Kuya. Kuya, anong pangalan mo? Okay, MJ. MJ, may tanong ako. Mahal mo ba si Jesus? Bakit mo mahal si Jesus? Kasi binibigyan po ako ng araw-araw ng pagkain. Wow! Binibigyan ka ng araw-araw na pagkain. Tama naman. Okay, sino pa? Si ate. Ate, hello ate. Kamusta ka dyan? Ate, anong pangalan mo? Ate Shirley. Ate Shirley, may tanong ako sa'yo. Mahal mo ba si Jesus? Opo. Bakit mo mahal si Jesus? Kasi pinagaling ko po ng sakit. Pinagaling ka niya sa mga sakit. Ayan, mga magulang, mga kapatid. Tama po ang inyong narinig. Ang mga bata po ito ay minahal at mahal ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya isang munting paalala po, mga magulang, kung kayo po ay may mga anak or may mga kamag-anak ng mga bata, bata pa lamang po turuan natin silang mahalin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoon ay una na tayong minahal at lubos-lubos po ang kanyang pagmamahal para sa atin. Kaya muli, nag-uulat. Ako po si Ate B at kasama ang mga batang ito. Back to you, Bebe! Maraming salamat, Ate B. At ngayon, nalaman na natin kung bakit nga ba mahal ng mga bata si Jesus. Ayan, mahal ng mga bata si Jesus dahil tinubos niya ang ating mga kasalanan. Kaya mga bata,
Jesus loves you. Muli, ako nga pala si Bebe, but not your Bebe. Ako nga pala si dahil like na like ko siya, kami ang Be Like TV. Paalam! Cut! Okay na po, Direk? Okay na yun. Then, 30 minutes break tayo. Shoot tayo para bukas sa Okay po, episode. sige po. Thank you po. Okay po, sige po. Ay, bata, ang bigat ito. Bakit po kasi ganyan kalaki yung remote nyo, ang OA? Eh, malaki din yung TV. Okay ba yung report? Opo, okay na okay. Talaga? May natutunan nga ako eh. Okay. Kung ganon, dahil nakinig ka sa balita namin, bibigay ako sa iyong bracelet. Ano yan? Love bracelet yan. Love bracelet? Wow, thank you po. Sige, muna na ako. Inaantay ng asawa ko eh. Kamukha siya ng daddy ko. Pareho pa silang masungit. Siguro, noong unang panahon, lolo ko siya. Pero, ang galing. Tama. Love bracelet? Ibig sabihin ba, isa rin to sa mga katangian ni Jesus? Siya ay mapagmahal. Mahal niya ang batang tulad ko. Oh, teka, pag ganito nangyayari, kung saan ako napupunta. Yun na, sinasabi ko na nga ba? Maayos! Ano to? Sira na naman yung TV ginawa ko. Hi! Oh! OA? Sino ka? Ako nga pala, si Sparkle. Galing akong Hero City. Hero City? Hindi mo ba alam yun? Hindi. Sa bagay. Pero ano ba yung dala mo? Ito dala ko ay isang Telebi. Telebi? Oo. Pero bagong lahat at di mo tinatanong, ako nga pala si Miss Telebi. Telebi? Pero hindi ko naman tinanong yung pangalan mo eh. Dahil Pero- alam mo na kung anong pangalan ko. Sige, pero ano ba yan? Telebi? Pero hindi naman nila makikita yan. Tinan mo yun. Paano kung malabo mata nila? Hindi nila makikita yan. Napakaliit. Dahil tinanong mo ulit, gusto mo ba makita ng... Siyempre, may baby Telebi, may malaking Telebi. May malaki? Oo. Nasaan? Gusto mo ba? Wow! Ang laki nga! Parang kasya ka dyan ah. Siyempre, kasyang-kasya ka dyan. Alam mo ba kung anong laman ng Mommy Telebi? Ano? Siyempre, isang aral na kung saan. Aral? Oo, madami kang matututunan. Sige! Gusto kong Ano ba? matuto. Isang araw, nang si Jesus ay nasa Capernaum, sinundan siya ng maraming tao. At meron doon 5 magkaibigan. At isa doon ay paralitiko. Tama ka dyan. At nang sila ay papunta na kay Jesus, nakita nila napakaraming tao. Ngunit, sinabi nilang isa niyang kaibigan, anong gagawin natin? Paano natin dadalhin yung kaibigan natin? Alam ko na! Tayo ay umakyat sa bubong at butasin natin ito. Akit sa bubong? Tama, at umakyat sila ng umakyat. At binutas nila yung bubong at binaba ang kanyang kaibigan. At nakita ito ni Jesus. Anak, ikaw ay pinatawad na sa iyong kasalanan. Kaya't, Sparkle, maghanap ka ng kaibigan na totoo at laging nandyan. At si Jesus ang laging nagpapatawad sa ating mga kasalanan. At siya lamang ang tanging manggagamot. Kaya kayo, maghanap kayo at lumapit sa Panginoon sapagkat siya ay magpapatawad sa ating mga kasalanan. Pero bago lahat, dahil ikaw ang unang nakinig sa aking kwento, maibibigay ako sa iyo. Ano yun? Ito ay forgiveness bracelet. Kaya, lagi mo tandaan marunong ko dapat magpatawad. Paalam! Paalam! Ang galing naman! Si Jesus ulit, pinagaling niya ang paralitiko. Pero bago yun, pinatawad niya ito sa kanyang kasalanan. Ganon si Jesus. Pinapatawad niya ang mga nagkakasala sa atin. Maliit man o malaking kasalanan, tayo ay pinapatawad niya. Ito na naman siya. Oh, ano? Saan naman?
dilim. Anong lugar to? Bakit may, ano yan? Nasaan ako? Madilim. Simulan na natin ang pagtatanghal. Ano yan? Habang natutulog si Samuel, may isang tinig ang tumatawag sa kanyang pangalan. Samuel, Samuel. At si Samuel ay nagising. Oh, sino yun? Lord, I'm ready. Speak, for your servant is listening. At si Samuel ay nanalangin sa Diyos. Si Samuel? Ang batang si Samuel. Ibig sabihin, kahit bata pa ako, pwede rin akong gamitin ng Panginoon. Akong tawagin para sa kanyang mga gawain. Gusto ko rin na tawagin ako ng Panginoon. Gusto kong marinig ang tinig ng Panginoon. Namimiss ko na yung daddy ko. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik sa Hero City. Paano kaya ako makakabalik sa amin? Parang binabaybay ko ang Biblia. Teka, ayun na naman. Sana naman ako nito dadalhin? Oh, ang daming upuan. Ay, ano ba? Wow! Ang daming tao! Sino to? Handa na ba kayo mag-Sunday school? Oh! Ikaw! Parang hindi kita kilala. Hindi rin kita kilala. Taga saan ka? Taga Hero City. Hero City? Saan yun? Alam yun? Pero ano yung narinig ko? Sunday school? Oo. Ang gagawin ko na yun ay isang monodrama. Ang kwento ng Pacing of the Giants. Goliath. Goliath? Who is Goliath? He is a big giant, 10 feet tall, with a giant sword. Entered the battlefield looking at his enemies. Goliath said, Israelites! I am Goliath, the champion of the Philistines. Give me your best champion. There was a shepherd boy, David, entered the battlefield with confidence. He said to Goliath, Goliath, I challenge you with my slingshot and my God. Goliath, laughing at David, you, a shepherd boy, do you see my sword? It's bigger than you. Do you want to make me laugh? You, David, are you trying to make a joke? You're just a shepherd boy. Your God is not real. David, with confidence, he said to Goliath, Goliath, even if I'm small, even if I'm a shepherd boy, I have fought the lions, the tigers, the bears. I am not afraid of you, for I have God. And they fight. Goliath swing his sword, and David dodging and dodging. And when the final shot, David swing his slingshot and strike Goliath. And Goliath dropped on his knees and have perished. And David go to Goliath's body, grabbed his sword, and said to the Philistines, Philistines, is this your champion? The one who says, my God is not real? My God is very real. I am not afraid of anything because I have the God of Israel. He is true. He has given me the power to defeat you. For the God of Israel. Goliath's head was cut off.
that's the end of my story. Wow! Ang galing! Parang 3 tao ang nagkasya sa'yo. 3 tao ba? Oo. Ang hirap yun eh. Yung ginawa ko ay monodrama. Napapakita ng emosyon. Emosyon? Expression. Wow! Ang Oh. galing! May alala ako sa iyo. Alala? Oh, Paalala. paalala. Yun. Kahit may malaking problema, parang si Goliath. Malaking espada, malaking armor. Huwag kang matakot. Alam mo bakit? Bakit? Kasi meron kang Panginoon Diyos. Sasamahan niya ako gaya ng pagsama niya kay David? Oo. Oh, wait lang. May bibigay ako sa... Ito, Wow! tutulong to sa iyo sa journey mo. Ano yan? Isang bracelet. Wow! Pang brave yun. Huwag kang matakot, ha? Oh, Sunday school na sa ibang lugar. Bye-bye! Ang galing! Parang iba't ibang tao sa isang tao lang. Pero gusto kong maging katulad ni David. Ang pananampalataya na meron si David. Isa lang din siyang batang tulad ko. Pero ang pananampalataya niya ay mas malaki pa sa hinarap niyang si Goliath. Gusto ko ng ng pananampalataya. Gusto ko ng ganun. Saan naman ako napadadalhin? Sparkle? Batang yun. Itong batang to, di talaga marunong magligpit ng gamit. Oh, bakit gumagana yung time machine? Eh, di ko pa naman ito ginagamit. Aba, alam ko na kung sino. Apakagaling ng... Sinasabi ko sa'yo, Sparkle, ah. Halika dito. Halika. Ano to, dumi? Punta ka dito! Sino sabing galawin mo yan? Hindi ko naman po pinakialaman eh. Sabi niyo, ito aralin ko, inawakan ko lang naman to. Eh, ba't galing ka doon? At ano yung hawak mo? Ewan ko kung ano to, pero alam mo po ba? Ang sabi niyo, hindi tayo naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero, nakita ko si Jesus! Nakita ko ang ginawa niyang mirakulo, yung pagpapakain niya ng 5,000. Tapos, mayroon din yung pagtawag ng Panginoon kay Samuel. Ano? Nilakbay ko ang Biblia. Natawa ka ba, Sparkle? Hindi po, Nakita mo hindi si ako Jesus? nagjo-joke. Opo. Sabi ko sa'yo, pag ito hindi totoo, ha? Totoo. Hindi ko alam kung paano ako pumasok dun eh. O sige, isama mo ako, ha? Pag wala yung si Jesus, tawag ka sa akin. Eh, hindi ko naman alam kung paano yun gumana eh. Eh, paano ka nakapunta sa iba't ibang lugar? Hindi ko nga po alam. Eh, kaya naman yun Ayan, ganyan yung nangyari. Pero nakakaiyak na! Sparkle, sabi mo andito si Jesus, bakit parang... Hindi po ganito yung napuntahan ko eh. Nakakatakot dito. Parang kinakabahan ako. Parang nakakatakot naman dito, anak. Hindi naman po ganito yung lugar. Nasaan na? Sinasabi ko sa iyo, talaga. Hindi ganito yung napuntahan ko. Ayoko dito, Daddy. Malis na tayo dito. Bakit ganito yung lugar? Parang... Ano yung mga yan? Kunin mo. Kunin mo yung bata! Teka lang! Anong gagawin sa anak ko? Hindi! Ano gagawin sa anak ko? Kunin mo! Anak ko! Yung anak ko!
Sino ba kayo? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba kung nasaan ka? Nandito ka. Sa panahon na ako na ang naghahari. Mamili ka. Mamili ka! Wala kang pera? Maraming pera! Anak ko! Mabubuhay ka! O ang tatay mo! Anak! Ngayon, nasaan ang baril? Yung anak ko! Pumili ka. Ang tatay mo! Sa Diyos mo! Ano sa mga? Sino? Tayo na. Daddy, thank you po. Sobrang saya ko kapag magkasama tayo. I can meet again with all the youth for you, Lord, and all my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship.
the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Dear teachers, alam ko po maraming temptasyon, pagsubok, kasalanan tayong hinaharap. Alam ko minsan nakakapagod yung gawa ng mundo. Pero nandyan ang Panginoon. Yakapin mo ang krus niya. Yakapin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Kailanman hindi ka hayaan ng Panginoon. Kailanman hindi ka iniwan ng Panginoon kahit makasalanan ka. Mahal ka ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Dr. Aton at andito ako para ibahagi sa inyo ang aking karanasan kung paano ko binago ng Panginoon. Nangyari ito dahil sa aking pinakamamahal na anak na si Sparkle. Kung hindi dahil sa kanya, hanggang ngayon ay hindi ko pakilala ang Panginoon. Marami tayong naranasan sa ating buhay, tentasyon. Pero minsan, pinakwestiyon natin yung Panginoon, bakit nangyayari sa atin o bakit pinapahintulot niya sa atin ang mga bagay na iyon. Dahil lahat na nangyayari sa atin ay may dahilan at ang Panginoon lamang ang tanging sagot. Minsan pinaparanas niya sa atin yung mga pagsubok para tumawag tayo sa Kanya. At ngayon, bilang isang scientist at nagbabago bilang isang Kristiyano, nais ko din ibahagi ang aking karanasan kung paano ako binago ng Panginoon dito sa Hero City. Dahil halos lahat ng tao dito ay bumabase sa kanilang kaalaman, sa kanilang mga talino. Nais ko ibahagi sa kanila kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko. At nais ko rin na ipalaganap sa kanila ang mabuting balita. Kaya sa bawat isa na nakapanood sa akin, maniwala tayo sa Panginoon at siyang patuloy na gagabay sa ating buhay. Huwag tayong bumase sa ating mga kaalaman. Huwag tayong bumase sa ating mga katalinuhan. Kundi tayo ay bumase sa Panginoon lamang. Maraming salamat. Ako, si Dr. Aton, at paalam. You're the king over everything. Son of God, you
Thank you very much, teachers. We hope that you learned something from us today. Let's remember to obey, to love, to have faith, to have compassion, and to have a forgiving heart. And of course, to be like Jesus. Amen. Inanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. At tayo po ngayon ay mananalangin sa oras po ito. Panginoon, salamat po sa hapon po ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa buhay ng mga guro, leaders, pastors na narito, Panginoon. Nawa, lahat po ng ito ng aming natutunan, lahat po ng aming napakinggan, napanood, ay magamit po namin sa aming mga simbahan, sa aming mga BBS, Panginoon, Lord God. Narito po kami, naghahangad, Panginoon, at narito po kami, gusto po namin maging katulad mo, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga pagpapala. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, at victory na binigay po sa amin. Muli, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Spectators, assemble! Ha! Hanggang sa muli, paalam! Okay po, pinakamalakas ng pumalapak sa ating Diyos. Hallelujah. Talaga po, ang galing sila, Grade 1 to po din po. Ibang style po, pero touch naman po. ngayon ay, 목사님 한 말씀 또 여기도 좀 한번 부탁드리겠습니다. 아니, 권면을 해주십시오. 오ras pong ito, our teacher Lisa umuwi na? Teacher Lisa, you continue encourage this grade 1 to po. Rosinio. So our principal of our school, Teacher Lisa will say so. Pinapala kanina umiyak na 사모님이 나고 koro crying Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Good. Hapon po with the visitors. It's unbelievable. Kanina naiyak ako pero dinadivert ko lang yung damdamin ko. Gusto kong tumawa. Pero at the same time, I'm thinking yung paghihirap ng mga church member, naiisip ko, Pastora Amy, yung pagiging strict niya sa inyo, kung paano siya mag-handle as our leader pastor. Napaka-importante po talaga yung time management. Yan lagi ang sinasabi ko with my co-teachers, time management. So sabi ko nga, knowing Pastora Amy, kung sinabi niyang 6 o'clock, kailangan 5 o'clock nandun na tayo. And I believe, talagang na-amaze ako. Mga members, nakikita ko, some of you, I know them. Sa tagal ko na dito sa Green of Wheat. Pero kanina, talaga, naiyak ako. And kanina kasi, hindi ko po napatapos sa nursery because I went to the division office, nag-submit ng NAT, National Achievement Test ng grade 6. So hindi ko natapos. And sabi ng mga teachers, kanina, nakakaiyak din daw. Pero ito di po, iba yung style. So kanina si Darwin, na-amaze ako with your performance. Pag ordinary, sabi ko, natatawa ko, pero talaga, iyak na with si Sparkle. Nakalimutan ko na yung tulay niyang, ang galing nyo po. Because of course, the leadership of Pastora Amy, kung paano nila kayo, nila tayo. So parang gawin po nating inspiration si Pastora Amy. The way she teach us, she lead us. Yun lang po. Amen.